insist po ni Director Matibag ng NBI, from the beginning, walang NBI agents sa Senado nung gabing yon. But there were in fact 29 agents, perhaps not in the Senate, but in the Yes. same building. Just to clarify, it is the GSIS compound, and they were in the GSIS premises. They were asked by the GM of the GM Vic Veloso to secure the premises. So when he said that there was no NBI agent in the Senate, there was none. They never set foot inside the building. They were in the same complex but not in the same area. But it was an important bit of information, sir, that there was in fact an operation by the NBI in the GSIS building na magkadugtong lang po. Yes. Ito lang ang pagitan sa Senado at GSIS. Yes, they were there under the guidance of the GSIS to secure the GSIS premises. Was it also to secure or to prevent Senator De La Rosa from perhaps going through that route? No, the GSIS? bigger worry really was the call for people power, and if there were anarchy and it spilled over to the next building. Oh, for those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display, and if a mob appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS. Are we prepared to make a conclusion that this was staged or not staged? No, the only conclusion is that there was no attack to the Senate. But as to if it was staged or not, We cannot conclude that. Next question, Marcela Lili, TV5. Good afternoon. Sir, you mentioned that a day before the gunfire incident in the Senate, there was a security coordination meeting between OSAA and GSIS. Was na-inform ba yung OSAA that NBI will be there a day after the meeting? You're going to have to ask them, but presumably, there had been a coordination meeting between security. OSA Major General Plaska was present. The GSIS head of security Balba was present. So they were in coordination the day before. But if the objective is to secure the artworks and prevent yung chaos due to possible people power, why did GSIS ask for assistance from NBI and not PNP? PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI secure the area according to their capacity. But there is no distinction. We are both law enforcement officials. But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen. 1,300 policemen already. So as is, we were stretched thin of how many policemen there were. So ang kinuha niya ay NBI. Ng Korte Suprema na hindi po napagbigyan si Senator Bato sa isang temporary restraining order para po mapigilan ang pagpapaaresto sa kanya sa bisa na isang warrant of arrest na na-issue ng International Criminal Court. Ang botohan po ay hindi unanimous. So talagang nagkaroon po ng balitaktakan ng mga justices. Ang botohan ay 9 para ibasura, 5 para i-grant at isa na took no part siguro. No? Ang problema po, wala pang desisyon na na-publish ang Korte Suprema. Sa Lunes pa nila ipapublish. So hindi natin alam kung ano naging basihan nung desisyon ng mayorya ng 9 kung bakit hindi nag-issue ng TRO. Ang sa akin naman ho, bagamat ako'y abogado ni Kong Pulong dun sa isa sa mga petisyon na nakabinbin dito sa kasong ito, pwede ko naman pong sabihin talaga na kung ano nakasaad sa Rules of Court. No? Nakasaad sa Rules of Court, pwede mag-issue ng TRO kung merong irreparable injury na mangyayari doon sa petitioner kung hindi mag-i-issue ng TRO. Sa akin tingin, dahil hindi nga naman po na-aresto si Bato at nananatiling nagtatago, baka sabi ng Korte Suprema, wala namang irreparable injury kay Bato, no? Dahil hindi naman siya sumusuko sa ngayon. No? In any case, hanggang hindi po mag-issue ng desisyon sa Lunes, hindi natin malalaman kung ano talaga naging legal na basehan ng ating Korte Suprema. Pero kung babasahin niyo po yung Korte Suprema,
talagang lininaw ng Korte Suprema na ang nadesisyon lamang ay doon sa interim relief, doon lamang sa TRO. At maglalabas talaga ng desisyon ang Korte Suprema doon sa mga issue na dinulog namin sa hukuman. Ano ba yung mga issues na dinulog namin sa hukuman? Tama ba na mag-surrender tayo ng isang akusado sa ICC gayong tayo po ay hindi na miyembro ng ICC? Yan po pinaka-importanting issue. Pangalawa, kung tama yan na dapat pa tayo mag-surrender miski hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat ba ipadaan ang tao na huhulihin papunta ng dahig sa lokal na hukuman muna bago siya ipadala sa dahig? Yan po ay nakasaad doon mismo sa Rome Statute at nakasaad din po yan sa bagong Rules of Extradition na linabas din ng Korte Suprema, no, na nagsasabi na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman ang pwedeng mapatupad sa Pilipinas nang hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangatlo, yun nga po, tama ba na isang warrant of arrest sa ICC ay ipatupad kaagad ng gobyerno ng Pilipinas miski wala pa itong request para cooperation, o di naman kaya self-executory ba o dahil meron lang mandamiento ni aresto, sapat na yan para arestuhin ang isang tao? Hindi naman po pagkatalo to kay Senator Bato dahil inulit talaga ng hukuman, magdidesisyon ang hukuman. Anong mensahe ng hukuman? Sa lahat ng partido rito, kay Bato, sa mga petitioners, sa kapulisan, sa NBI, sa presidente, sa Senado, antayin nyo ang desisyon ng hukuman. Kasi kung hindi naman magdidesisyon ng hukuman dun sa issues on the merit, hindi nila sasabihin na ito ay para lang sa interim release at walang kinalaman dun sa merito ng kaso. Ibig sabihin, hoy, lahat kayo dyan, mga partido, imbis na magbari lang kayo, antayin ninyo ang desisyon ng hukuman. Ang question, susunod kaya ang administrasyon ng Pangulong Marcos? Well, sa tingin ko, dapat naman sumunod lang. Kasi sinabi na ng hukuman, maglalabas na kami ng desisyon. Bakit pa kayo gagawa ng hakbang na later on baka mapatunayan ay mali? So out of respect, dahil lahat naman tayo ay kinikilala ang kapangyarihan ng ating Korte Suprema bilang takapagpatupad ng pinakamataas na batas sa ating bayan, ng saligang batas, dapat mag-antay sa desisyon. So dahil dito, tingin ko, wagi pa rin si Bato. Kasi tama na kinu-question niya yung warrant of arrest kung ito nga ba ay sang-ayon sa saligang batas natin. Of course, may issue rin dyan kung ito ba ay sang-ayon sa international law. Pero siyempre, kapag nagkaroon po ng pagkakaiba sa ating saligang batas at ang international law, ang mananaig, at least sa hukumang Pilipino, ay ang ating saligang batas, hindi po ang international law. So, antay-antay lang po tayo, huwag tayo masyadong atat. Sabi naman ng Korte Suprema, siya ay magdedesisyon na. Ang mensahe ng Korte Suprema, mag-antay kayo, huwag kayong magbarilan. Ayusin natin itong mga kontrobersiyang ito sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga pamamaraan at darating at lalabas din ang husga ng hukuman. So Senator Bato, easy ka lang dyan kung nasaan ka. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na ikaw ay pugante. Dahil kung ikaw ay pugante, yan po ay lalabas doon mismo sa desisyon na pinangako naman ng Korte Suprema na ilalabas. At kung sabihin ng Korte Suprema na pugante ka, syempre bilang isang senador, kinakailangan sumunod ka, no? Dahil yan na yung hukumang Pilipino naghusga. Pero habang walang ganyang desisyon ng hukumang Pilipino, karapatan mo na pangalagaan ang iyong karapatan sa kalayaan dahil ang karapatan sa kalayaan naman isa sa pinaka-importanting karapatang pantao kasama ng karapatang mabuhay. Dahil wika nga nung ating inaawit, ibon man may nagnanais lumipad, bayan pa kaya ang siyang di magnasang. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakda dilag, ang di magdasang makaalpas. Diba? Yan naman natin ang inaawit. Kaya inawit ko na. Kasi pag minimemorize mo lang at sinasabi mo yung lyrics, hindi bumabalik. Kinakailangan kasama ang tono. So, hang on ka lang. Cool ka lang. Enjoy ka lang dyan sa kabundukan kung nasaan ka man. At syempre, manatili tayo magkaroon ng pananampalataya sa ating Korte Suprema na itataguyod ang kataas-taasang batas, ang saligang batas ng Pilipinas.
Ito po ang inyong spoksang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love.